Pinalaki ng ama ang isang pares ng mga ulila na magkapatid upang maging mga bodyguard namin ng aking kapatid na babae. Ang kuya ay matangkad at malakas. Samantalang ang bunso ay ipinanganak na may hindi magagamot na autism. Pumili na kayo. Lahat sila ay ayaw sa akin dahil may peklat ako sa mukha. At sinasabi nilang hindi ako kasing ganda ng kapatid ko. Agad na nahulog ang puso ng kuya sa ate. At iniwan lang ako ng isang kapatid na may autism. Dalhin mo siya. Sandali lang. Ayokong si Gok Xinchuan ay may balik sa orphanage. At patuloy na mabuli. Kaya tinanggap na lang ito. Nakiusat sa ama na huwag siyang ipadala. Tatay, pinili ko si Gok Xinchuan. Hindi siya nagsasalita. Dadalahin ko siya sa mga pangunahing ospital sa buong bansa para makita ang pinakamahusay na psychiatrist. Kailangan kong maglaan ng 2 oras araw-araw para magkwento ng mga biro sa kanya, kahit na hindi siya kailanman tumugon. Huwag mag-alala, tiyak na gagaling kita. Hindi siya makakapagprotekta sa akin, kaya't matututo na lang akong makipaglaban para sa aking kalusugan. Naniniwala akong may sugat siya sa puso. Basta't mayroon akong sapat na pasensya. Siguradong gagaling siya muli. Hanggang sa araw na yon, na-discar ang cruise ship na sinasakyan namin. Tulong! Hindi ako marunong lumangoy. Nadurog ang life vest ko. Kang Jun. Kang Jun, pasensya na, nasira ang life vest ng binibini. Hindi siya marunong lumangoy. Xinchuan, paano mo ako nagagawa ng ganito? Ito ang aking life jacket. Huwag kang magulo. Maghintay ka lang sandali. Matapos kong iligtas siya, agad akong babalik para iligtas ka. Xinchuan. Xinchuan. Iligtas mo ako, hindi ako marunong lumangoy. Xinchuan. Pinili ko si Gu Xinchuan. Magtiwala ka lang. Siguradong gagaling kita. Xinchuan. Ito si Gu Xinchuan. Unang beses siyang nagsalita sa akin. Nalaman ko na hindi naman talaga siya may autism. Ang kanyang autism ay para lamang sa akin. Wan Yin, Xinchuan at Xingzi, alin ba ang pipiliin mo? Isara mo ang mga mata. Buksan mo ang mga mata. Nabalik ako sa araw ng pagpili ng bodyguard. Sige na. Piliin ko si Xinchuan. Mahina ang katawan ng ate ko. Dapat siyang humanap ng matangkad at malakas na tagapagtanggol. Para doon, sa nakaraan, nang matapos ang pagpili ni Gok Xingz at ng ate ko, naging balisa ako. Nag-alok ang ate ko na magpalit kami ng bodyguard. Akala ko talaga na iniisip niya ang tungkol sa akin. Hanggang sa araw na yon, nang tumagilid ang cruise ship. Kahit na sinasabi ng ate, na ayaw niyang isuot ang aking life jacket. Sumunod pa rin siya, at pinasuot ni Gok Xinchuan sa kanya, bago siya mamatay. Sa wakas nakita ko na ang kanyang kasinungalingan. Wan Yin, sa buhay na ito, ako ang nagsisisi sa'yo. Sa susunod na buhay, babawi ako. Pero kahit na sinasabi ni Gok Xinchuan na babawi siya sa susunod na buhay, hindi niya talaga hinanap ako sa ilalim ng tubig. Sa halip, niyayakap niya ang kanyang ate at umalis. Ganyan pa rin siya. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako gagawin ayon sa kanyang gusto. Sige na. Kaya sa pagkakataong ito, makikinig na lang ako kay ate. Hindi pwede. Si ate ang tunay na nakakaalam. Siya ang pangunahing anak ng Qin. Ang kanyang kaligtasan ang pinakamahalaga. Si Gok Xinchuan ay may autism. Hindi pa nga makapagsalita. Karapat-dapat ka ba sa ate mo? Aha, yung kalagayan ni Gok Xinchuan, alam na ng tatay niya. Pero dinala pa rin siya dito. Sinasabi lang na ako at ang ate ko ang pipili. Talaga, isa lang itong proseso. Pero, maaari akong makapagsalita. Yung sa nakaraang buhay, 7 taon na hindi nagsalita. Si Gok Xinchuan, ngayon ay nakakapagsalita na. Nakita siyang hindi nabibilang sa yung mga mata sa ganitong edad. Nakasigurado na ako, siya rin ay muling ipinanganak. Sinasabi na babayaran sa kabilang buhay. Parang babalik muli. Pero ayaw pa rin niyang maging akin. Pero hindi pa niya alam.
na ayaw ko na sa kanya. Tungkol sa Wood, maaari kong subukan muli. Ginoo, ang taong ito ay pambansang kampiyon sa martial arts. Huwag maliitin ang kanyang lakas. Wala akong pagdududa sa kakayahan ni Gok Xingchuan. Pagkatapos kong mamatay, nakita ng kaluluwa na siya upang protektahan ang kapatid na babae. Naghintay hanggang dumating ang tulong. Isang pangisda ang tumusok sa mahahalagang bahagi ng pating. Nakakatawa na sa aking nakaraang buhay. Natatakot ako na ang aking ama ay gagawin itong walang laban na maliit na tagapagtanggol. Ibalik sa orphanage. Mas gugustuhin kong magpursige sa pag-aaral ng martial arts para sa sarili ko. Magaling na kasanayan. Sa 3 galaw lang, napagod na. Kampiyon ng buong bansa sa martial arts. Nabali ang mga meridian. Sa tingin ko, hindi na siya makakatayo muli sa buong buhay niya. Sige na nga. Sa susunod, si Xingchuan na ang maglilingkod sa iyo. Sa pagitan ng magkakapatid, si Gok Xingchuan ay mas gwapo ng kaunti. Kung hindi dahil sa autism, dapat sana ay siya ang pinili ng ate. Xings, ang kaligtasan ng ikalawang dalaga ay nakasalalay sa iyo. Ginoo, mas mabuti pang ibalik mo ako sa ampunan. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba? 500,000 piso ang buwan ng sahod. Ayaw mo ba? Kailangan mo bang pumunta doon? Sa lugar na puro kahirapan. Walang kapalaran si Xings. Naalagaan ang pangalawang dalaga. Mula nang siya ay 10 taong gulang. Upang iligtas ang kanyang kapatid na babae at nagkaroon ng peklat. Ang mukha kong ito ay laging pinandidirihan. Gok Xingchuan, marahil dahil dito. Kaya ganyan ang trato sa akin sa nakaraan. Xings, talaga bang iwan mo ang kapatid kong babae? Hindi naman ako para sa kanya. Hindi pwede, walang ganitong dahilan. Hindi ko hahayaang bumalik ka pa doon. Sa ganoong lugar. Bakit pa mahirap? Sister, ilagay mo silang dalawa. Sa ilalim ng iyong pangangalaga, ayos na. Sila. Ayoko sa kanila kahit isa. Anong sinasabi mo? Hindi ba gusto ng ate? Hindi ba siya interesado? Ang hitsura ng mga kapatid na Gyu ay talagang mataas. Mula nang makita sila. Hindi na umalis. Ang tingin ng ate. Hindi ko kayang maniwala na hindi siya nagmamalasakit. Wan Yin, hindi ka ba pipili kahit isa? Sa kanila dalawa. Wala akong type sa kanila kahit isa. Gok Xingchuan, ang tingin niya sa akin ay puno ng komplikasyon. Pero ayokong pag-ukulan ng pansin siya. Kaya para sa iyong sariling kaligtasan, maaari mo bang garantiyahan ito? Siyempre, hindi ko kayang gawin ito mag-isa. Kaya, pakiusap dad, ihatid mo ako sa kuya ko. May sariling security team si kuya. Sige na. Sige, pumunta ka na kay Kinyi. Mahal ako ni kuya. Hindi masyadong pinapansin na kapatid na babae. Kahit hindi pa kami nagkikita. Pinabayaan ng sekretarya. Nabigyan ako ng isang walang silbing posisyon. At hindi na ako hinanap muli. Hindi ako galit. Nagsusumikap lang sa aking mga bagay. Si Xiaoqin. Ginagawa lang nila yon ng sadyang. Natuksuhin ka bilang isang baguhan. Anumang maruming gawain o pagod na trabaho. Lahat ay itinatambak sa'yo. Ako ay isang baguhan. Kailangan kong mag-ipon ng karanasan. Noong nakaraan, buong puso ko, lahat ay nakadapo kay Gok Xingchuan. Kahit na sinasabi ng ama, pareho lang ang kamay at likod ng kamay. Maaari itong ipagkatiwala sa pondo. Palaging para lamang sa ate. At kuya. Bawat taon, kahit kaunti lang na dibidendo ng ate, ay isang buong buhay ng karaniwang tao. At kahit ang bayad sa gamot ni Gok Xingchuan, kailangan ko pang humingi sa aking ama. Kung gusto ko rin, itaas ang aking posisyon. Kailangan kong lumahok. Sa nakaraang buhay, hindi ko natuklasan ang sarili ko. Ngayon, ginagawa ko na. At mas nakikita ko na lang na sariling kakayahan sa negosyo. Kahit ako ay nagulat. Matapos makuha ang mahirap na mamumuhunan, ang kuya ko ay hindi nag-atubiling tinanggap ako. At nagdaos ng 3 buwang na antalang salo-salo. At inasikaso ang kanyang negosyo. Ibinigay sa akin. Mga kaibigan. Ito siya. Ito ang aking nakababatang kapatid na si Qin Wanyin.
Siya rin ang aking pinakamaasahang katulong. Mula ngayon, si Wan Yin ay opisyal na magiging. Sa mga nakaraang araw, maraming salamat sa tiwala ninyo sa akin. Masaya akong makatulong kay Kuya. Ito'y isang karangalan para sa akin. Maliit na Qin, Pangulo. Matagal ko nang hinahangaan kayo. Talagang nakakabilib ang batang Pangulo. Nasa isang bottleneck ang kumpanya. Kailangan talaga natin ng mga tao ngayon. Kahit na mas gusto niya si ate. Ako, kailangan pa rin niyang pahalagahan ako. Unti-unti, ang reputasyon ko sa loob ng industriya. Minsan pa ang umaabot na. Sa trend na mas maganda si ate. Anak na babae, sa tingin mo ba hindi ka masyadong nagpapakita? Sa tingin mo ba ay sobra na ang pagpapakita mo? Anak na babae, sa tingin mo ba ay sobra na ang pagpapakita mo? Sobra na ba ang pagpapakita mo? Sobra na ba ang pagpapakita mo? Anak na babae, anong gusto mong sabihin? Sa tingin ko, uso ka ngayon. Sobrang dami ng pagkakataon na lumabas. Ate, hindi kita pinapabagsak. Ito ay dahil sa iyong panandaliang tagumpay. Karamihan dito ay swerte lamang. Kung sakaling mabigo ka, tayo rin ang mawawalan. Ang mukha ni Qin Meng. Ang mukha ng pamilya Qin. Sige lang. May peklat ka na sa mukha. Kung masyadong mapansin, walang lalaki ang magkakagusto. Mas mabuti pang, huwag mo nang istorbohin si Kuya. Ate, samahan kita. 8. Natatakot ka ba sa akin? Na mahihigitan ko ang iyong katanyagan? At saka, ano ang iyong posisyon? Para sabihin huwag akong magyabang. Ang tunay na prinsesa sa bahay. May-ari ng trust fund. Ano ang tingin mo? Ikaw ay isang benepisyaryong nakikinabang. Bakit ka nakataas sa lahat? Na hindi ako pwedeng makipagkumpetensya o makipaglaban. Anak na babae. Ikaw. Sabi mo may peklat ako sa mukha. Nakalimutan mo na ba? Noong ikaw ay 10 taong gulang. Ano ang ginawa mo sa akin? Huwag mong saktan ang kapatid kong babae. Noong una, ginawa ko ito para iligtas ka. Hinarang ko ang masasamang tao. Pero itinulak mo ako. Kaya tumama ako. Sa kanila. Kung hindi ang mukha kong ito. Paano kaya nasira ito? Huwag kang umiyak. Yung talagang nakakaramdam ng sama ng loob. Hindi ikaw yon. Magpakasaya ka lang bilang maliit mong prinsesa. Hindi, ate. Hindi ko yun naisip. Basta nag-aalala lang ako sa'yo. Bakit mo ako naiisip ng ganito? Huwag ka nang umarte. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. 8. Kung makakapagpasaya sa'yo, handa akong lumuhod at humingi ng tawad. Basta't ikaw ay maging masaya. Pasensya na, pupunta ako para kunin ang gamot mo. Sapat na, ikalawang Ginoo. Hindi mo lang pinagbintangan ang nakababatang ginang. Kailangan mo pa siyang magpatira pa sa harap mo. Talagang labis na ito. Walang anuman. Kasalanan ko ito. Basta't makapagpasaya lang sa kapatid. Anumang bagay ang kaya kong gawin. Anumang bagay ang kaya kong gawin. Ikalawang Ginoo. Sobra ka na. Humingi ng tawad. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? Kapatid, paano mo magagawa yon, sumuntok? Kung may problema ka, harapin mo ako. Huwag mong saktan ang mga inosenteng tao. CJ, kaya mong alagaan ang sarili mo. Kung hindi ang dalawang ito, hindi na nila malalaman kung sino ang boss. Sino ang alipin? Ikaw. Bukas ay mag-impake na ako at aalis. At hindi na makikita si Qin Wan Yu at itong dalawang bobo.
Bakit ka nandito? Ito ay imported na gamot sa paso. Napaka-epektibo. Hindi kailangan. Pumunta ka na at alagaan ang iyong amo. Bakit ikaw ay laging nakatuon sa dalagang iyon? Kanina, nahiya mo na siya sa harap ng lahat. Hindi ka pa ba kontento? Tapos ka na ba? Kung tapos na, umalis ka na. Kung galit ka sa akin at sa kuya ko, hindi ka naging bodyguard mo. Kaya pwede kitang maging bodyguard. Para hindi ka masaktan. Sana sa hinaharap, huwag ka nang manakit ng mayaman na babae. Akala mo sino ka? Karapat-dapat ka bang maging bodyguard ko? Sabi ko na, kayong dalawa, wala akong gusto sa inyo. Bakit ganito ang ikalawang Ginoo? Hindi siya ganito dati. Hindi siya nakikipag-usap sa akin ng ganito. Malapit na. Ayusin mo lang ng kaunti at makakaalis na tayo. Pumunta sa sangay sa Europa bilang si ganap na lumayo mula sa mga tao at bagay dito. Nabihag ang dalaga. Sumama ka sa akin. Buti na lang may natutunan akong ilang sining sa nakaraang buhay. Kaya ko siyang palayain. Sinasabi ko sa iyo, dapat kang maging magalang sa akin. Meron pang, siya ay dinukot. Anong kinalaman ko dito? Ang kapal ng mukha mong magsabi pa. Kung hindi dahil sa sinabi mo kagabi, ng maraming sobra-sobrang salita. Paano kaya siya, na nag-isa at umiiyak na tumakbo palabas? Nabihag ng mga kaaway. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pumunta ka na ngayon. Ibalik mo siya sa akin. Bumalik na ba ang dalaga? Wala pa. Pero sinabi ng mga kidnapper, may pagkakataon para sa palitan. Kung hindi dahil kay ikalawang miss, hindi sana na-ambush si Yor. Ngayon ang panahon mo para magbayad. Ikaw na isang bodyguard. Nangahas na manakit sa akin. Hindi mo pwedeng pagdesisyonan yan. Para sa ikalawang prinsesa. Kahit na sumuway tayo sa nakakataas. Tinatanggap ko na. Pasensya na. Kuya, lumapit ka, tulungan mo ako. Sa ganitong lakas ko, kaya kong mag-isa. Harapin ang lakas ni Guxings. Pero hindi ko na kayang labanan si Guxing Chuan. Ang kinalabasan ng laban na ito ay nakasalalay lamang kay Guxing Chuan. Guxing Chuan, tulungan mo ako. Wanyin, sa buhay na ito ako, humihingi ng tawad sa iyo. Sa susunod na buhay ay tiyak na babayaran ko. Ako. Wanyin, Wanyin, pasensya na. Ito na ang huli. Sinasalita ko. Guxing Tuan. Ikaw rin ay muling isinilang. Pero ikaw pa rin ang palaging, mahal ko, matindi. Pasensya na. Ito ang pinakamasama sa lahat ng dalawang buhay ko. Yung tatlong salitang ito mo, na parang bula. Sisiguraduhin ko, ito na ang huli. Tulungan mo akong iligtas siya ngayon. Para sa isang bodyguard. Huling pagkakaibigan. Pagkatapos, gagawin ko ang lahat. Para iligtas ka. Sa hinaharap, ikaw lang ang aking poprotektahan. Ito ay pansamantalang solusyon. Hindi kita talaga saktan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anak, umuwi ka na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ayaw kitang mapahamak dahil sa akin. Ayaw kitang ilagay sa panganib. CJ, sabi na ni ate ganito. Uwi na ako. Ay, anak, ikaw. Bakit ka tumatakbo? Kailangan mong ibalik ang prinsesa ngayon. Nautang mo sa kanya. Ito ang utang mo sa kanya.
Pasensya na. Ako ang hindi nakapag-alaga sa iyo ng mabuti. Sana ay handa na ako, na hindi na alagaan. Bakit sa puso? May nararamdaman pa ring hindi maipaliwanag. Tatlong araw na. Bakit? Walang kahit isang sentimo mula sa Pamilya Qin na ipinadala. Pamilya Qin ay may isang tunay na dalaga. Sayang, hindi ako yon. Bibigay ako sa iyo ng huling pagkakataon. Kapag ito ay pinagsasagawa, ang iyong sakit ay magiging daan-daang beses na mas matindi. Tumawag ka sa iyong pamilya. Basta't pumayag sila, agad silang magpadala ng pera. Palalayain kita. Kung hindi sila pumayag, wala na akong magagawa kundi ipadala ang iyong 10 daliri pabalik. Tumawag. Idadagdag. Ang numerong tinawagan mo, sa ngayon ay walang sumasagot. Idadagdag. Idadagdag. Ang numerong tinawagan mo, sa ngayon ay walang sumasagot. Paano? Walang tumutulong sa iyo ang mga magulang mo. Idagdag. Hello. Hello, Goxingchuan. Bilisan mo, kunin mo ang pera para iligtas ako. Ininjekta nila ako ng gamot. At gusto pa nilang putulin ang lahat ng daliri ko. Maligayang kaarawan sa iyo. Anong ginagawa mo? Yin. Ngayon ay kaarawan Yor. Nasira, hindi maganda. Anong sinasabi mo? Magtiis ka pa. Pagkatapos ng kaarawan, sasama ako sa iyo. Pero kung hindi ka pupunta, kailangan nila. Yin. Isang gabi lang. Hindi makakapaghintay. Mabilis na pumunta ka. Sabi mo hindi mo ako masasaktan. Mabait. Magtiis ka pa. Sige, ililigtas kita. Goxingtuan. Goxingtuan. Hoy! Bibigay ko sa iyo ang huli mong pagkakataon. Sige, sumuntok ka. Maligayang kaarawan. Hello. Ang tawag na iyong ginawa ay naka-off. Goxingchuan. Sabi mo hindi mo ako sasaktan. Niloko mo ako. Huwag. 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 Nagsasayang ka ng oras ko. Huwag magpanggap. Paluwagin. CJ. Sobrang nakaka-offend. Ginoong Qin. Maraming salamat sa iyong pag-unawa. Sumabog. Pinakamalaking kalaban ng Pamilya Qin. Ginoong Lu Yancheng. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Mula ngayon sa mundo, wala nang Qinwanyin. May isa na lamang nakaaway, na nagmamasid sa Pamilya Qin. Tagay. Magandang araw. Ang tawag na iyong ginawa ay naka-off. Sabi mo hindi mo ako pahihirapan ng totoo. Niloko mo ba ako? Pero mahalaga rin ang kaarawan ni Yor. Mahalaga ito para sa kanya.
Maghanda ng 5 milyong cash. At sumama ka sa akin sa isang lugar. Paano mo ako maiiwan? Nandito na ang tao. Ginoo. Mukhang may panganib ang ikalawang dalaga. Paano nangyari iyon? Siya kasi ay nakapansin na sa loob ng 3 araw. Wala tayong galaw. Nag-arte lang ba? Pero, walang pero. Hindi ba't nangako ka sa akin? Nasasayaw ka kasama ko. Ikaw, hindi naman siguro magpapanggap, di ba? Tama si Yuer. Marahil. Nag-artista lang si Wan Yin. Hoy! Ano nang sinabi mo? Xinchuan. Xinchuan. Wan Yin. Wan Yin. Kapatid. Kapatid, kalma ka lang. Siguradong ito ay kalokohan ng kapatid na babae. Huwag ka sanang pumasok. Ginoo. Xinchuan. Hindi ko talaga inasahan na ang kapatid na babae ay nagbiro lang na mas mahalaga pa kaysa sa aking kaarawan. Kaarawan ng dalagang anak. Maaari akong magbayad. Ngunit ngayon, mas mahalaga ang buhay ni Wan Yin. Xinchuan. Ang tawag niya. Bakit hindi siya tumawag kanina o mamaya? Bakit kailangan pang mangyari ito sa akin? Sa araw ng aking kaarawan. Sadyang ginawa niya ito. Sadyang ginawa niya ito. Bakit ka pa nahulog sa kanyang bitad? Ganyan sa ginang mayaman. Tama ang sinasabi ninyo. Sadyang ginawa niya ito. Halos naloko pa ako niya. Halos ko nang hayaan na hindi maging masayang dalagang ito. Tara na, umuwi tayo. Wan Yin. Papasukin mo ako. Kailangan kong hanapin si Qin Wan Yin. Ginoo, nahanap na namin siya. Wala nang ibang daan dito. Kung magtatakbo man, ang tanging paraan lang ay tumalon sa dagat. Magtiyaga ka pa ng kaunti. Matapos kong mailigtas siya, babalik agad ako para iligtas ka. Xinchuan. Xinchuan. Tulungan mo ako, hindi ako marunong lumangoy. Xinchuan. Pupunta ako sa dagat para iligtas siya. Magising ka na. Napakalalim ng isip ni Qin Wan Yin. Baka nagkukunwari lang siyang patay. Anong sinasabi mo? Bula ang pagkamatay. Bula ang pagkamatay. Tama si Z. Siguradong si Quan Wan Yin ay nice. Gamitin ang bulaang pagkamatay para lokohin tayo. Hindi rin nila mahanap ang mga manghuhutot. Siguradong siya yon. Isang eksena ng direktor. Ang layunin ay makita kang nag-aalala. Kung totoong magpapakamatay ka sa dagat, saka siya magpapanggap na. Parang tanga. Tama kayo. Akala niya ay peke ang pagkamatay. Tama. Hindi siya mamamatay. Nakita na ang bangkay. Nakita na ang bangkay. Paano nangyari ito? Totoo nang namatay siya. Walang problema. Walang problema. Basta't hindi inangat ni Goxing Tuan ang puting tela na ito at hindi nakita ng sariling mata. Kung si Qin Wan Yin ay buhay o patay, hindi pa rin ako ang magpapasya. Bata, huwag kang tumingin. Siguradong peke ang bangkay na ito. Lahat ito ay isang palabas na isinagawa ni Qin Wan Yin, na siya mismo ang nagdirekta. Impossible. Ang bangkay na ito, paano ito magiging peke? Xinchuan, kailangan mong kalmado. Si Xings ay iyong kapatid na lalaki. Hindi kanya lolokohin. Tama iyon.
Hindi mo ba naiisip na lahat ng ito ay isang bitag na itinakda ni Qin Wanyin? Bitag. Sinasabi mo ba na ang bangkay na ito rin ay plano ni Qin Wanyin para lang lokohin kami? Tama. Siguradong nakatago siya sa dilim. Nakikinig sa usapan namin para mapigilan kami sa pagdiriwang ng kaarawan ng prinsesa. Kaya nagkaroon ng pagsabog na ito. Hindi ko alam kung paano ko siya na-offend. Ang kapatid na babae ay napakaayaw sa akin na handang magsinungaling ng ganito kalaki. Hindi na maaga. Kailangan nang bumalik agad bago maghati-ngabi. Baka makahabol pa. Magdiwang ng cake para sa prinsesa. Sakurai, tara na. CJ. Hindi pwede. Kailangan kong makita ng personal. Kuya, huwag kang tumingin. Kahit na hindi malinaw ang mukha, pero ang katawan ay pareho sa ikalawang dalaga. Pareho. Saan ang mga daliri? Saan ang kanyang 10 daliri? Kuya, tigilan mo na. Ang mga bombero ay para lang sa pagsagip. Huwag mo na silang pasakitin. Saan ang mga daliri? Daliri mo, kapatid na lalaki. Uwi na tayo. Umpisahang umuwi. Ikalawang binibinigyo. May parcel po kayo dito. Ikalawang binibinigyo. May parcel po kayo dito. Sino ang nagpadala nito? Guardia. Mabilis, maghanda ka na ng cake. Gusto kong hiwain ang cake. Anong pakete yan? Dalhin mo rito, tignan ko. Itong pakete, 3 oras na ang nakalipas. Dumating na. Tinignan na ng dalaga. Anong kalokohan yan? Kailan ko bang binuksan ang package? Ibigay mo sa akin. Ito. Paano ito nagkaroon ng 10 daliri? Baliw ka na. Siya ang prinsesa. Alam mo ba ang lahat? Yung mga tao ba ay pinala mo doon? Sabi mo nga nandun siya, na masaya ang buhay niya. Mga daliri na ito. Ano na naman ito? Ako, hindi ko alam. Bunso. Tungkol dito, walang kinalaman ang dalaga. Dapat mong isipin, baka nag-artista ang pangalawang dalaga. Tumawag siya sa akin. Dapat sana ay nailigtas ko siya. Kung hindi dahil sa kasinungalingan ng dalagang iyon, nailigtas ko na siya. Qin Wanyu, magsabi ka ng totoo. Ano ang relasyon mo sa mga kidnapper? Qin Wanyu, sabihin mo ang totoo. Anong relasyon ng mga hold-upper sa'yo? Xingchuan, ako, kapatid ko. Mag-sorry ka agad sa ginang. Magsalita ka. Alam mo na. Walang makakapigil sa akin dito. Kapatid. Bini-bini. Bitawan mo. Kailangan bang mamatay lang ako? Para patunayan ang aking kawalang sala. Huwag akong pigilan. Pupunta ako sa kapatid na babae. Kailangan kong bumaba para samahan ang kapatid na babae. Bitawan mo ako. Bakit ka pa nakatunganga? Hindi ka pa ba humihingi ng tawad sa ginang? Paano naman ang nakita niya sa pakete? Nadaliri 3 oras na ang nakalipas. Paano ko ito ipapaliwanag? Akala ko ito ay isang biro. Natatakot akong mag-alala kayo. Kaya hindi ko sinabi sa inyo.
Ako na lang ang humawak sa lahat. Sa totoo lang, sobrang takot ko. Hindi ko alam. Iyon ay daliri ng kapatid na babae. Totoo ang sinasabi mo. Xinchuan, hindi ka naniniwala sa akin. Ibibigay ko ang puso ko sa'yo. Maniniwala ka ba? Pasensya na. Anim na putwalo 35. 0-2. Binabati kita, Ginolo. Di nagtagal. Sa'yo na ang Kim Corporation. Ganap na nilakad sa ilalim ng paa. Talagang hindi ko inasahan. Ginoong Kim, sa sariling pamilya pa man din, mas matindi pa sa inaasahan ko. Nagsasabi lang si Ginoong Lu ng biro. Walang Kim na ganoon. Sa kanilang sariling anak na babae at kapatid na babae, hindi tinulungan sa oras ng panganib. Nakatawa si Ginoo Lu. Sino ba namang tao sa Kim pamilya na hindi magbibigay ng tulong sa sariling anak at kapatid? Hindi titigil sa pagtulong. Noong humingi ako ng tulong noon, ang tatay at kuya ko ay hindi talaga abala. Basta't may kinalaman sa selebrasyon ng ate, tinatanggal nila ang lahat ng trabaho para makasama siya. Ang dahilan kung bakit abala ay dahil pinatay lang ang tawag ko. Ito ay inilagay ni Lu Yanchen na espiya sa venue, na patunayan din. Ang tatay ay talagang naniniwala na ako ay hindi mahalaga at ang kuya ay nakasandal na sa akin at nakaupo na sa posisyon ng kapangyarihan. Wala na akong silbi. Salamat kay Ginoong Lu. Tinulungan akong mapalitan ito sa tamang oras ng mga kidnapper na inorganisa ng ate. Kung hindi, maaaring talagang mawalan ako ng mga daliri. Hindi naman ito, kundi pagsunod. Sa iyong mungkahi. Narinig ko na kamakailan. Nagtutukoy ka sa mga account ng pamilya Lu. Huwag mong kalimutan. Bakit tayo nagkasama? Bukod sa pagpigil sa pamilya Qin, yung iba na hindi dapat galawin, huwag mong galawin. Maaari kong gawing peking kamatayan ng isang tao. Maaari rin itong gawing totoo. Huwag mag-alala, Ginoong Lu. Kami ay magiging pinakamahusay na kasosyo. Sinabi ng pribadong doktor na maaari mong pagalingin ang iyong mukha. Maghanda ka na para sa operasyon sa lalong madaling panahon. Ginoong Lu, baka pwede mo ring subukan ang sa iyong mukha. Mahalaga ba sa'yo kung ano ang itsura ko? Hindi naman. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kayo na ang bahala. Ako at si Lu Yanchen ay noong ako ay dinala sa bahay ng kuya ko, nakatagpo ng linya. Ang pamilya Lu at pamilya Qin ay magkaaway. Noong mga nakaraang taon, ang pamilya Qin ay gumamit ng ilang paraan upang pilitin ang pagkamatay ng mga magulang ni Lu. Napilitan ang pamilya Lu na lumipat sa ibang bansa para magtagumpay. Dahil kay Lu Yanchen na hindi nagtatangi ng nakaraan, tinanggap ako bilang anak ng kaaway. Kailangan ni Lu Yanchen na magpakasal upang maipasa ang mana ng kanyang mga magulang at labanan ang mga tiyuhin at pinsan na nagmamasid. At ako ay nangangailangan ng isang malakas na suporta laban sa anumang oras na maaaring magtanggal sa akin na kapatid, pati na rin ang pamilya Qin, na patunayan na hindi mali ang aking pag-iingat. Tayo dalawa,
May mga peklat sa mukha. Yung hindi pinapansin. Ganito na lang ang nangyari, nagkasama sila. Sino yung magandang babae na yon? Bakit hindi ko pa siya nakita kailanman? Kahit gaano pa siya kaganda. Hindi pa rin siya mapapalitan sa pagiging asawa ni Lord Lu. Para siyang isang bersyon ng totoong buhay. Ng isang maganda at isang mabagsik na halimaw. Matapos gumaling ang peklat sa mukha, nagsimula na akong hindi na tumanggi sa mga malalaking pagtitipon. Pero doon ko lang nalaman. Habang nakayakap ako sa braso ni Lu Yanchen, pagpasok at paglabas namin, may isang lalaking palaging nakaupo malapit lang, tahimik na nagmamasid sa akin. Ikalawang Ginoo. Tungkol sa pamilya Qin kamakailan. Talagang walang awa ah. Guxingchuan. Guxingchuan. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Ako ay tao ng panganay na dalaga ng Qin. Siyempre, dapat tayong tumayo sa kanyang panig. May problema ang pamilya Qin. Mababawasan din ang halaga ng trust fund. Maaaring mawala ang bahagi ni Qin Wanyu. Baka hindi na ito magtagal. Hindi nakapagtataka na kamakailan. May pag-angat ang presyo ng mga stock ng Qin. Dapat sana ay nagtagumpay na ito ng tuluyan. Pero bakit? Biglang may Guxingchuan. Guxingchuan. Bakit palagi kang laban sa akin? Hindi ako laban sa iyo. Kundi, hindi ko maituturing na tumutulong ako sa kanila. Hindi ko magagamit. Nahanap kanila gamit ang kanilang mga yaman. Talagang matalino at mahusay ang ikalawang Ginoo. Alam mo bang hinanap kita? Nang matagal na panahon, bitawan mo ako. Totoo ito. Lahat ng ito ay totoo. Alam ko na hindi ka namatay. Alam ko na, tama ang aking pagtitiyaga. Yin. Sumama ka sa akin pauwi. Bitawan mo ako. Akala mo ba patay na ako? Bakit palagi kang hindi nawawala? Siyempre. Matagal na akong naghihinala na patay ka na. Alam mo ba kung paano ako nakatagal sa mga araw na yon? Hindi ko kailanman alam na ang kwarto mo ay napakaluwang nang wala ka. Matagal na akong nagpasya. Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng langit, gagawin ko ang lahat upang tuparin ang aking pangako. Nais ko ring magpakamatay. Ngunit kalaunan, nalaman ito ng kapatid kong lalaki. Bitawan mo ako. Naisip ko rin na magpabaya na lang hanggang mamatay at muling makasama ka. Hanggang sa isang araw, biglang naisip ko na may isang taong laging nakikialam sa Qin family. Pero hindi ko mahanap ang pinagmulan niya. Doon ko naintindihan. May posibilidad pang hindi ka patay. At ikaw lamang ang makakagawa nito. Yin. Ayaw ko nang maging bodyguard mo. Gusto kong maging taong hindi mo kayang iwanan. Paano ang pamilya Qin? Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay ikaw. CJ. Makinig kang mabuti. Yung pinakamamahal kita, tapos na. Ayoko na sa'yo. Kung pipilitin mong dalhin ako, mamatay ako para sa'yo. Nangangako ako. Hindi ba't sinabi na magpapaalis ng kalasingan? Anong ginagawa dito ng ganitong katagal? Hindi ko inasahan. Si Ginoong Lu ay personal na pupunta para sa akin. Sobra ka namang mag-isip. Gusto ko lang malaman, kanino ka nakipagkita? Mukhang walang makakatakas sa mata ni Ginoo Lu. Ginoong Qin, sasabihin ko sa'yo, kung gusto mong makipag-ugnayan sa akin, kung magtatagal ang ating kooperasyon, dapat tiyakin ang ganap na katapatan. Kung hindi, simula nang madiskubre
na sinisiyasat ko ang mga account ng Lu. Naging labis siyang maingat sa akin. Ngunit hindi ko maaring sabihin na sinusuri ko ang kanyang mga account. Simple lang, at hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Masisira nito ang ating pagtutulungan. Huwag kang mag-alala, Lu. Hindi ko talaga makikipagkita sa kaaway. Wan Yin, may gusto akong sabihin sa'yo. Kayo. Si Ginoong Gu ay dahil sa matagal na labis na pagod na nagdulot ng malubhang myocarditis. At ang kondisyon ay tumagal na ng ilang panahon. Kung hindi siya magpapahinga, baka mamatay siya anumang oras. Ikalawang Ginoo, simula nang umalis kayo, parang nagbago na si Ginoong Gu, na parang nag-isa na lang. Nasa loob siya ng kwarto buong araw. Hindi kumakain o umiinom. Para lang mahanap ang inyong kinaroroonan. Madalas siyang walang tulog ng ilang araw at gabi. Pagtakbo sa paligid. Kahit isang masarap na pagkain, wala ng oras. Talagang mahusay magpanggap. Hindi ba't siya rin ang may kasalanan? Hindi marunong pahalagahan. Yan he. Kien, kaya pala ganyan ang tingin mo. Talaga. Ikalawang Ginoo, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Sa ganitong estado niya, nasasaktan ako. Nasasaktan ka ba? Sige na. Ikaw ang nagdusa para sa kanya. May kailangan pa akong gawin. Hindi na kita masasamahan sa pag-arte. Wan Yin. Ikaw ba ang nagdala sa akin sa ospital? Alam ko na. Nag-aalala ka pa rin para sa akin. Tama na. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Nandito lang ako bilang kinatawan ng pamilya Lu. Para mag-check up sa pasyenteng nanghina sa ating salu-salo. Ngayon, kahit sino pa man ang nakahiga rito, babalik pa rin ako para mag-check up. Iyan lang. Wan Yin. Alam kong galit ka lang sa sinasabi mo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong makabawi ako sa'yo. Sige ba? Makabawi. Utang mo sa akin. Wala nang paraan para makabawi sa buhay na ito. Sa halip na isipin kung paano ako makabawi, mas mabuting magmuni-muni ka na lang. Kung paano mo nasira ang sarili mong landas. Ginoong Gu, sa tingin ko kailangan kong ipaalala sa iyo ito. Niman Ernwen, ngayon siya ang aking kasintahan. Asawa ko, tayo na. Ernwen. 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 Kung sakaling may mangyari kay Dasaneschan, tapos na ang pamilya kinamin. Kung hindi dahil kay Xinchuan, matagal na kaming nilamon ng pamilya Lu. Walang natirang buto. Huwag kang mag-alala, miss. Walang masamang mangyayari sa kapatid. Qin Wan Yin. Ikaw ay buhay pa. Ikalawang Ginoo, talagang ikaw. Nga. Nabubuhay pa ako. Nakikita mong buhay pa ako. Parang nabigo ka. Dapat ba akong mamatay? Bakit naman? Anak na babae. Bakit mo iniisip na ganun ako? Bakit naman ako mag-isip niyan? Dapat alam mo na ito ng malinaw. Hindi ba't ikaw ang naghahanap ng mga kidnapper? Anak na babae. Anong sinasabi mo? Wala akong alam. Pero anong nangyari sa mukha mo? Ito kasi. Nagpa-opera ako para alisin ang peklat sa mukha.
Tingnan mo ang ekspresyon ni ate. Parang ayaw niyang gumaling ako. Nag-aalala ka ba? Mas maganda ako sa'yo. Paano naman, ate? Bakit mo naman naisip na ganun ako? Pero, hindi ka rin naman ganun kaganda. Talaga. Bakit kaya? Yung bodyguard mo, tinutukso mo ako. Bakit na? Ang iyong bodyguard ay nakatitig sa akin. Sa 2 buhay na ito, ayaw ni Goksings na maging bodyguard ko. Dahil sa pagdududa. Yung pangit na peklat sa mukha ko. Sige na. Mula ngayon, si Xingchuan na ang maglilingkod sa'yo. Xings, ang kaligtasan ng ikalawang Ginoo ay nakasalalay sa'yo. Ginoo, ibalik mo na lang ako sa bahay ampunan. Ibalik mo na lang ako sa bahay ampunan. Pero, bakit ka nandito sa ospital? May sakit ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Hanapan kita ng espesyalista. Wala akong sakit. Kaya lang, si Goksingchuan ay naghanap sa akin at nagka-myocarditis. Nang nahimatay siya sa ating salu-salo. Bilang mga may-ari, kailangan naming dalhin siya sa ospital. Maaaring hindi mo alam, Tinchuang talaga ay may myocarditis. Dahil sa sobrang pagod niya, sa negosyo ng Qin. Pero huwag mo rin siyang sisihin. Sa dami ng kanyang ginagawa, kailangan niyang maghanap ng tao sa ilalim niya. Basta-basta na lang tignan. Siyempre, sino ba ang magpapahalaga sa isang patay na ng ilang taon? Ano sa tingin mo? Bakit ako nagmamalasakit? Ngayon, ako ay may karera, may pag-ibig, 2 tagumpay. Ikaw lang ang nabubuhay sa nakaraan. Kung hindi naman, bakit mo pa rin binabanggit sa akin yung mga nakaraan, mga usapin tungkol sa mga luma at walang kwentang bagay? Ito ba ang pinaghirapan mong hanapin na golden toad na groom? Kapatid, para makatakas sa Qin family, talagang walang pinipili. Sa ganitong kalagayan, tuwing tinitignan mo ang mukha niya sa gabi, hindi ka ba nagkakaroon ng bangungot? Nalaman ko na kayo, mga Qin ay ganito rin, kaya hindi na ako nagtaka kung bakit ka sumama sa kanila. Sa ilalim ng pader ng Lu family, mukhang ikaw lang ang matalino sa Qin family nyo. Ikaw lang ang may matalinong ulo. Lu family. Anong Lu family? Siguro, ipapakilala ko sa'yo ang aking fiant, Lu Yanchen. Lu Yanchen. Kapatid na babae, hindi ka ba natatakot na makipag-ugnayan sa kaaway ng pamilya Qin? Paano mo nagawa iyon? Hindi ka ba natatakot na malaman ng tatay na nagtaksil ka sa pamilya Qin at itataboy ka sa labas ng bahay? Pagtataksil. Kayo mga tao ng Qin, kailan niyo ako itinuring na sarili ninyong tao? Anong karapatan mong ipataw sa akin ang paratang ng pagtataksil? Qin Wanyin. Hintayin mong gamitin ka ng pamilya ng Lu. Parang basura lang yan. Isang sipa lang, itataboy ka na. Pagdating ng panahon, tingnan natin kung gaano kakalakas ang ulo mo. Mas mabuti pang, ayusin mo muna ang sarili mo. Huwag kang maghintay na masira ang pamilya Qin. Nasa kalye ka na. Kahit ang mga pulubi, wala nang karapatang makipag-agawan sa ilalim ng tulay. Anong karapatan mong sabihin yan sa akin? Aalis ka ba o hindi? Siyempre, ayaw kong nandito na nakikinig sa kanilang mga aso. Wanyin. Wanyin. Xingchuan. Wanyin. Pakinggan mo ako, may gusto akong ipaliwanag. May dahilan ako dito. Xingchuan. Nakalimutan mo na ba ang iyong pagkatao? Ikaw ang aking bodyguard. Hurry up and come here. Hanggang, Xingchuan, lumayo ka sa trader na yon. Huwag mong kalimutan na ikaw ay isang prinsesa. Goksingchuan, pinapunta kita dito. Naririnig mo ba? Wanyin, basta't bumalik ka.
Ano man ang gusto mong ipagawa sa akin, okay lang. Kabilang na ang ibigay ang aking buhay. Sino ba ang humihingi ng buhay mo? Isang walang kwentang buhay. Ayaw ko nga kahit ibigay mo lang. Wanyin. Sa mga taon na ito sa Qin pamilya, ay nakabuo na rin ako ng ilang bagay. Basta't bumalik ka lang. Maibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Kabilang na lahat ng naitulong ko para sa Qin pamilya. Ano? Guxingchuan, anong sinasabi mo? Nag-inarte ka ba? Nag-inarte ka ba, bunso? Talagang gagawin mong dahilan ito para taksihin ang pamilya Qin. Talagang gagawin mong dahilan ito para taksihin ang pamilya Qin. Hindi ka pwedeng magkamali sa malaking Ginoo. Wanyin. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Pakisuyong maniwala ka sa akin. Ang tindi ng iyong pag-ibig. Yanchen, tayo na. Xingchuan, niloko mo ako kanina. Hindi mo ibibigay ang kinsa. Mga kamay ni Qin Wanyin, di ba? Tama ba? Pasensya na, Ginoo Ginang. Kailangan kong gawin ito. Lalo na't siya talaga ang dalaga ng pamilya Qin. Dapat niyang tamasahin ang lahat ng pag-aari ng Qin. Guxingtuan, kung maglakas loob kang ibigay ang kinsa, Qin Wanyin, mamamatay ako para ipakita sa'yo. Ginoo. Guxingtuan, ano pa ang hinihintay mo? Agad na humingi ng tawad sa Ginoo. Talagang gusto mong pilitin ang prinsesa hanggang sa mamatay. Gusto mo bang gawin yun? Pasensya na. Ngayon, pinili ko si Wanyin. Ikaw. Guxingchuan. Prinsesa, huwag mong isapuso ang iyong buhay. Nagbibiro lang. Mukha. Tiyak na mukha. Ang dahilan kung bakit nawawala si Guxingchuan sa kanyang isip. Xings, kailangan kita. Tulungan mo akong sirain ang mukha ni Qin Wanyin. Anong balak nyo? Qin Wanyin, akala mo ba dahil nagpa-opera ka sa mukha, ay makakamit mo ang puso ni Guxingchuan? Ngayon, sisirain ko ng tuluyan ang mukha mo. Para tuluyan ng mapansin ka ni Guxingchuan. Hindi ko akalain na mahirap ka palang patayin. Eze, ikaw na. Naka-offend ako sa ikalawang dalaga. Guxings, kailangan mo ring umatake sa akin. Ikalawang dalaga. Pasensya na. Wala akong ibang choice. Tama ang sinasabi mo. Noong bata tayo ay kinidnap. Ako yon. Sadyang itinulak kita patungo sa kutsilyo ng mga kidnapper. Para masira ang iyong mukha. Sino bang nag-udyok sa'yo na mas maganda ka sa akin? 8. Kahit na ikaw ay may magandang mukha. Mukhang mabait at simple. Pero ang sama mo, nakakainis na ako. Qin Wanyin. Matatanggihan ko ang mukha mo, una. Matatanggihan ko ang mukha mo, pangalawa. Xingchuan, Qin Wanyu. Anong ginagawa mo? Xingchuan,
Bakit ka nandito? Narinig mo ba? Nalaman ko na. Ang lahat ng ito ay ikaw ang nag-udyok. Ikaw ang nagpadala ng tao para kidnapin si Wanyin. Hindi. Hindi nga. Xinchuan, pakinggan mo ako. Nagawa ko pang magpakatanga para sa'yo. Isang babaeng may pusong parang ahas. Paulit-ulit, na ipagpalit si Wanyin. Inaamin ko, may mga maling nagawa ako. Pero lahat dahil sobra kitang mahal. Natakot akong mawala ka. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito, ha? Pangako, hindi na ulit pa. Hindi na ako gagawa nito muli. Tama na. Tama na. Qin Wanyu. Huwag ka nang magpanggap pa. Nakatawag na ako ng pulis. Malapit nang dumating ang mga pulis. Huwag. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Xinchuan, hindi mo ako may papasok sa kulungan. Kapatid, ako ang may gawa ng lahat ng ito. Walang kinalaman ang nakatatandang dalaga. Kapatid, ako ang may gawa ng lahat ng ito. Walang kinalaman ang nakatatandang dalaga. Huwag kang gagalaw. Xinchuan. Xinchuan. Wanyin. Napalitan ako ni Wanyu. Kaya't nagawa ko ang mga kalokohan na yon. Ngunit ngayon, nakita ko na ang tunay na siya. Hindi na ako muling magiging dahilan sa ang kanyang panlilinlang. Huwag nang gumawa ng anumang bagay na makakasakit sa'yo. Maaari mo ba akong patawarin? Kaya ang mga bagay na ginawa mo sa akin dati ay hindi na binibilang, tama ba? Guxingchuan. Ang kapal ng mukha mo talaga. Wanyin. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ka ba pwedeng bigyan kahit isang beses lang? Wanyin. Ikaw ang pumilit sa akin ito. Gong Lu. Nahanap na ang paligid. Walang natagpo ang bakas ng ginang. Kaya't magpatuloy sa paghahanap. Kahit na kailangan pang maghukay ng 3 talampakan. Dapat siyang matagpuan. Kung hindi siya matagpuan, lahat kayo ay dadalhin ang inyong mga ulo upang makaharap ako. Lu Yanchen, matagal na kitang ginagamit. Ngayon, nakuha ko na ang layunin ko. Nagpasya akong bumalik sa tabi ni Guxingchuan. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga nakaraang panahon. Sa hinaharap, huwag na tayong magkita. Ginoong Lu, hindi ko inasahan. Si Qin Wanyin ay isang babaeng malandi. Nakipagbalikan siya kay Guxingchuan. Nagsimula na naman ang kanilang lumang pag-ibig. Kaya, hindi siya karapat-dapat sa inyo, Ginoong Lu, na magbigay ng ganito kalaki para sa kanya. Hindi siya karapat-dapat sa inyo, Ginoong Lu, na maging ganito ka-interesado. Tumahimik ka. Ginoong Lu, kami ay simpleng isang grupo ng mga magnanakaw. Isang grupo ng mga hangal. Ang amoy ng ethyl ether na ito ay napakabongga. Hindi niyo ba naamoy? Siguradong dinukot siya. Agad niyo akong hanapin. Kahit paldig pa ang buong lungsod na ito. Sa ilalim ng lupa, hanapin mo rin siya para sa akin. Si Ginoong Lu.
Yin, gising ka na. Mabait. Magtiis ka ng kaunti. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Goksinchuan. Hindi pwede yan. Hindi mo ba sinabi? Nadadalhin kita. At ikaw ay magpapakamatay. Kahit na. Maaaring hindi ka seryoso. Kailangan ko pa ring pigilan. Ang posibilidad na ito. Nabaliw ka. Ito ay isang panggagahasa. Alam ko. Kaya. Nais kong hindi na bumalik. Sa bansa habang buhay. Ang maliit na pulo na ito ay magiging tahanan natin sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin? Sa panahong ito, palagi akong naghahanap ng pinakamainam na tirahan. Nagtungo ako sa buong mundo. At dito lang, maluwag at walang tao. Parang tagsibol ang buong taon. Ito pa rin ang paborito mong klima. Yin, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero ayos lang. Gagamitin ko ang susunod na ilang dekada para pasayahin ka. Ikaw ay isang baliw. Bitawan mo ako. Hintayin kong mag-isip ka. Hindi ka magpapakamatay. Saka ko lang ikaw pakakawalan. Nasa panaginip ka. Yin, kahit na nandito lang sa pulo, gagawin kong makuha mo ang pinakamagandang buhay. Hindi mo ba naiisip na darating si Lu Yanchen para iligtas ka? Sigurado akong darating siya. Ngayon ang araw ng kanyang pagbili sa Qin Corporation. Kung hindi siya makararating ngayon, wala na siyang ibang pagkakataon. Ako at si Lu Yanchen ay may simpleng ugnayan. Talaga bang isusuko niya ang mahalagang araw para sa akin? Yin, gusto kong magkaroon tayo ng batang babae. Nais kong makita ka. Noong bata ka. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakabihag. At ako rin ay nahuhuli. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Lu Yanchen. Talaga bang naglakas loob kang dumating? Lu Yanchen. Ikaw ang nagpasya na magpakamatay. Hayaan mo akong ihatid ka sa impyerno. Pagkatapos mamatay ni Lu Yanchen, gagamitin ko ang buong buhay ko para samahan ka. Lu Yanchen, huwag kang mag-alala. Lu Yanchen, umalis ka na agad. May baril si Goksinchuan. Lu Yanchen, umalis ka na ngayon. Pwede pa kitang patawarin. Ang sarili mong babae, ninakaw na ng iba, at nagtatago kang parang duwag. Iyan ay para lang sa mga Qin family lang. Mga bagay na nagmumula sa kakulangan. Isang napaka-emosyonal na palabas. Lu Yanchen, ang galing mong magpanggap. Sige na nga. Sige, mamatay ka na. Anong ginagawa mo? Huwag. Mas gusto mong mamatay. Basta mailigtas mo siya sa bala. Wan Yin. Goksinchuan. Kung may problema ka, harapin mo ako. Goksinchuan. Ngayon gusto mong patayin siya. Sige, patayin mo na ako. Wan Yin. Ako si Lu Yanchen. Hindi pa ako umabot sa puntong kailangan kong isakripisyo ang babae para lang makaligtas. Goksinchuan. Kung lalaki ka, punta na tayo doon para magdesisyon. Huwag mong isali si Wan Yin. Lu Yanchen. Kayo na bahala. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Goksinchuan. Kung hindi tayo alis, maaaring magbago ang isip ko.
Bilisan mo. Tara na. Yin Yin. Tara na. Sa buong buhay ko, hindi na kita maipagtatanggol. Huwag mong tingnan. Huwag mong tingnan. Alam ko, nagpakamatay si Gok Xingchuan sa mga alitan at utang na loob nitong dalawang buhay. Sa wakas ay tuluyang natapos na. Ayos ka lang, hindi ka nasaktan. Napakahirap ay imagine. Sobrang tangkad at matipuno. Isang taong matapang at walang takot. Sa sandaling ito, maingat na, yakap ang isang babae. Lahat ng bahagi ng katawan niya ay nanginginig. Gong Lu. Nawawala na ang lakas niya. Lumilit. Nagkamali ako. Si Ginoong Lu ang pinakamatapang. Hindi maliit ang lakas ni Ginoong Lu. Yan Ye. Qin Wanyin. Sa buong buhay, tayong dalawa. Marunong pang magsalita ng matatamis si Ginoong Lu. Yan Ye. Lu. 2025. 2025. Gusto mo pa rin siya, di ba? Ano bang iniisip mo? Gusto ko lang sanang sabihin sa kanya. Sa buhay na ito, hanggang dito na tayo. Kahit na may susunod na buhay, huwag ka nang bumalik sa akin. Ayos lang iyon. Bakit nawala ang iyong peklat? Bakit nawala ang iyong peklat? Nawala na. Marahil mas magugustuhan mo. Tama nga. Tungkol sa Qin at Lu, muling binili ko na ulit. Congratulations, Gino Lu. Congratulations, Gino Qin. Anong ibig mong sabihin? Sa hinaharap ang malaking pondo ng pamilya, ay nasa kamay mo na, bahala ka na. Ibig mong sabihin, gusto mong makasama ako habang buhay. Ano? Ikaw? Kung hindi ka nasisiyahan, maari kang makipaghiwalay. Hindi kita pipilitin. Sige na. Hindi ako makikipaghiwalay. Sa wakas, si Gino ang aking pinakamahusay na kasosyo. Kasosyo lang ba talaga? Asawa.